Magandang umaga na naman ka-technician. So, nandito naman tayo. May bago na naman tayong ayusin na dinala sa atin. Ito ay isang electric grass cutter. Electric grass cutter na nabibili online. So, dinala dito sa atin. Sinabi ng may-ari, ayaw daw gumana. So, ito yung check natin ngayon. So, tanggalin muna natin tong baterya. At i-check natin. Check natin kung may karga pa o wala na. So, itong baterya niya, walang tatak. Ewan ko kung bakit walang tatak. Baka binuksan na nila to. Kaya, check natin. So, try natin buksan. Maluwag na itong mga tornilyo niya. So, bago natin buksan, check muna natin yung voltahe kung may voltahe pa. So, gamitin natin itong digital multimeter para ma-check natin yung voltahe. So, set natin sa DC. Tapos, i-check natin tong terminal ng baterya kung may karga pa o wala na. Yun, meron pang 20.41 na voltahe. So, mataas pa tong voltahe niya. Ang full charge nito ay ang alam ko, 21 volt eh. So, higpitan na lang natin itong mga tornilyo. Kasi okay naman yung baterya. So, check natin yung ibang parte nitong itong lawnmower. Baka doon ang may sira. So, try natin buksan dito sa itong handle niya para ma-check natin yung switch at saka yung connection ng connection ng motor. Actually, itong ganitong electric grass cutter o kaya electric lawn mower, tatlo lang yung yung nagpapagana dito. Bale, yung baterya, switch at saka yung motor niya. Yun ang mga i-check natin. Tapos naman na natin na-check yung baterya, okay naman. So, try natin i-check yung switch at saka yung yung motor niya para malalaman natin kung yung sira. So, mga ka-technician, itong mga kino-content ko, ito yung mga ginagawa ko araw-araw. Ito yung trabaho ko. Bale, ito yung mga inaayos ko. Kasi electronics din tayo at marunong din tayo sa electrical. Matagal na rin tayo nag-aayos ng ganito. Matagal na tayo nag-electronics. Kaya itong mga content ko galing sa mga customer to. Maraming salamat din sa mga nanonood sa aking channel, sa mga nagsusubscribe at sa mga nanonood. So, maraming salamat. Na-monetize na ang aking channel at na na rin natin yung AdSense pin. Na-receive na rin natin. So, fully verified na tong channel natin na
monetize na. So maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood at suporta sa aking channel. Sana patuloy kayong nanonood sa aking mga videos at sana nakakatulong din to para sa inyo. So maraming salamat. So ito yung switch niya. Check natin kung okay pa tong switch ng lawnmower. So check natin. Bale itong switch niya para yung switch ng ng planer, gano'n, yung switch ng driller. Kasi ang naka-indicate dito sa label niya, pang 220 volts tong switch niya. So check natin. Parang parehas sa mga planer at saka driller yung switch. Yun, wala nang continuity mga ka-technician. So malamang to na yung sira. So try natin check ulit kung hindi na nagko-contact. Yung hindi nagko-contact. So baka na baka na yung uminit to kaya nasira. Mahina kasi itong klase ng switch niya. Itong kasi switch niya pang 220 volts. Pag pinasukan mo, pag nilog mo ito sa DC, so mag-iinit to kasi mababa lang ang amperahe pag 220 volts. Siyempre kapag DC nag-i-spark yan, baka naluto yung loob nito, natunaw. Kaya hindi na nagko-contact. Yun, ayaw na talagang mag-contact. So ito yung sira. Ito na yung isang sira. So check natin kung okay yung motor. Pag okay yung motor, yung switch ang papalitan natin. May nabibili namang switch sa online kung gusto nyong bumili. Nasa 300 plus yung switch sa online. 380 yata yung presyo ng switch niya. So check natin tong motor. Da-direct natin dito sa baterya kung mapapaikot niya. Yun, umikot So ibig sabihin, ang sira nito, yun yung switch lang. Sira. Nababa kasi ang perahe ng switch. Kaya, natunaw siguro. Nag-weld. So, yan ang, papalitan natin. Magpapabili tayo ng switch sa online. Meron naman to. Nabibili online. So, maraming salamat mga ka-technician. Maraming salamat sa panonood at suporta ng aking channel. So, hanggang sa susunod ulit na video.